Sa halos lahat ng pangunahing relihiyon sa mundo, isa sa mga pangunahing itinuturo ay ang pag-iwas sa labis na paghahangad sa mga bagay ng sanlibutan. Binibigyang diin ito na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita ng mata. Sa pananampalatayang Kristiyano, lalong pinalalakas ang kaisipang ito sa pamamagitan ng mga kasulatan. Isang malinaw na halimbawa ay ang matatagpuan sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15 na nagsasabing, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan." Marami ang yumayakap sa ideyang ito, partikular na ang mga debotong mananampalataya na naglalayong ituon ang kanilang buhay sa langit o sa mas mataas na antas ng espiritualidad. Gayunpaman, hindi natin may kakaila ang katotohanan ng ating realidad, higit na mas marami ang naghahangad at nagsisikap na makamtan ang mga materyal na bagay dito sa mundo. Dahil dito, tila nahahati ang sangkatauhan sa dalawang magkaibang landas. Nagkakaroon ng impresyon na ang buhay ay isang mahigpit na pagpipilian. Ang maging espiritual, landas ng sakripisyo, pagpapakumbaba, at pagtalikod sa luho para sa kapakanan ng kaluluwa. Ang maging materyal, landas ng ambisyon, kaginhawaan, at pagtamasa sa mga bunga ng pagsisikap sa pisikal na mundo. Ang tanong na madalas nating kinakaharap ay ito, kailangan nga bang mamili sa dalawa? O posible bang makahanap ng balanse sa pagitan ng ating pangangailangang pisikal at ng ating pangangailangang espiritual? Ang tunay na kalooban, kabanalan o kasaganaan. Ngunit kung ating susuriing mabuti ang mas malalim na asensya ng pananampalataya, kailangang itanong, ano nga ba ang tunay na kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan? Madalas nating tingnan ang Diyos bilang isang hukom na nagbibigay ng dalawang magkaibang pagpipilian. Ngunit, sadyang ninanais ba niya na tayo ay lumakad lamang sa landas ng espiritualidad, na kung minsan ay iniuugnay natin sa pagtitiis at pagde-deny sa sarili? O, bilang isang mapagmahal na lumikha, nais ba niyang danasin natin ang isang masaganang buhay dito sa mundo, kabilang na ang mga materyal na biyaya at kaginhawaang pisikal? Narito ang ilang anggulo na maaaring pag-isipan sa tanong na ito. Ang kahulugan ng kaginhawaan, ang materyal ba na bagay ay itinuturing na sumpa, o ito ay kasangkapan lamang upang makapagsilbi ng mas maigi? Ang balanse ng layunin, maaari bang ang pagiging masagana sa materyal ay bahagi ng plano ng Diyos upang tayo ay maging daluyan ng biyaya para sa iba? Ang puso sa likod ng pag-aari, sinasabing hindi ang salapi, ang ugat ng kasamaan, kundi ang pag-ibig dito. Kung gayon, hindi ba't ang paghahangad ng masaganang buhay ay hindi naman salungat sa pagiging espiritual, hanggat ang Diyos ang nananatiling sentro? Ang tunggaliang ito ay hindi lamang usapin ng alin sa dalawa, kundi usapin ng kung paano natin pag-iisahin ang ating makalupang karanasan sa ating banal na tungkulin. Nais ba ng Diyos na tayo ay maging mahirap para maging banal? O nais niya tayong maging matagumpay upang ipakita ang kanyang kadakilaan? Ang hamon ng minanang pananampalataya. Ang pangunahing suliranin na ating kinakaharap ay ang tila kawalan ng direktang komunikasyon sa may likha. Sa gitna ng ating mga katanungan tungkol sa yaman at espiritualidad, hindi natin naririnig ang isang malinaw at literal na boses mula sa langit na magsasabi kung ano ang tunay niyang nais para sa ating buhay. Dahil dito, ang ating pagkaunawa sa Diyos ay hindi bunga ng sarili nating pagtuklas o direktang karanasan, kundi isang minanang konsepto. Narito ang ilang mahahalagang punto sa usaping ito. Impluwensya ng nakaraan, ang ating pagkakakilala sa Kanya ay hinubog ng mga aral, tradisyon, at karanasan ng mga taong nauna sa atin. Tayo ay produkto ng mga kwento at interpretasyon ng ating mga ninuno at mga propeta mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang papel ng institusyon, sa madaling salita, ang relihiyon ang nagsisilbing tanging tulay at tagapagturo natin tungkol sa Diyos. Ang ating mga paniniwala, mula sa kung ano ang kasalanan hanggang sa kung ano ang pagpapala, ay idinidikta ng mga doktrina at organisasyong ating kinabibilangan. Ang kakulangan ng personal na pag-unawa,
Malimit na ang ating espiritualidad ay isang echo lamang ng itinuro sa atin sa loob ng simbahan o kapilya. Hindi ito nagmula sa sarili nating logika o malalim na pagninilay, kundi sa pagsunod sa kung ano ang nakasanayan. Dahil dito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong, ang atin bang pagsunod sa aral na, huwag ibigin ang sanlibutan, ay tunay na utos ng Diyos, o isa lamang itong interpretasyon ng relihiyon na ipinasa sa atin ng mga nakaraang henerasyon? Paano natin malalaman ang totoong kalooban ng Diyos kung ang tanging batayan natin ay ang mga salitang isinalin lamang sa atin ng iba? Ang relihiyon bilang unang guro ng sangkatauhan. Ayon sa kaisipang ibinahagi ni Bishop John Ayudtad, ang ating mundo ay nag-umpisa bilang isang religious world. Ang konseptong ito ay naglalayong ipaliwanag na bago pa man dumating ang mga makabagong disiplina, ang relihiyon na ang nagsisilbing pundasyon ng karunungan. Bago pa man nagkaroon ng mga matatalinong pilosopo na nagtatanong tungkol sa existence, mga lider na bumuo ng mga batas at pamahalaan, o mga dalubhasa sa siyensya na nagpaliwanag sa mga batas ng kalikasan, ang mga naunang gabay ng sangkatauhan ay ang mga pari, saserdote, at mga babaylan. Narito ang malalim na implikasyon ng kaisipang ito. Ang unang awtoridad, sila ang mga unang, intelektual, na nagbigay ng kahulugan sa misteryo ng buhay, kamatayan, at sa sansinukob. Sila ang nagtakda kung ano ang tama at mali, at kung ano ang banal at malaswa. Paghubog ng kamalayan, sila ang unang nagtanim ng mga binhi ng ideya sa isipan ng tao. Ang ating moralidad, kultura, at maging ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagmula sa mga ritual at aral na kanilang binuo libu-libong taon na ang nakalilipas. Pananatili ng impluwensya hanggang sa ating kasalukuyang panahon, bagaman napapalibutan na tayo ng teknolohiya at logika, hindi pa rin nawawala ang kanilang lakas. Ang mga institusyong pangrelihiyon ay patuloy na nagtuturo, nagdidikta ng pananaw, at humuhubog sa ating pag-iisip at pagpapasya. Sa madaling salita, ang lente kung paano natin tinitingnan ang mundo ngayon ay hindi lamang produkto ng modernong edukasyon, kundi isang malalim na impluwensyang nag-ugat sa mga sinaunang espiritual na pinuno na unang humawak sa renda ng karunungan. Ang delegadong tinig, ang relihiyon bilang kinatawan ng Diyos. Sa gitna ng ating paghahanap ng katotohanan, isang malalim na tanong ang lumilitaw, mayroon nga bang tao na tunay na nakakaunawa sa kaisipan ng Diyos? Bagaman mahirap itong patunayan ng direkta, tila naging likas na sa ating kolektibong kamalayan ang paniniwala na ang maylikha ay nangungusap sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga itinalagang lider ng ating relihiyon. Dahil dito, ang ating relasyon sa Diyos ay madalas na dumadaan sa isang middleman o tagapamagitan. Narito ang mga dahilan kung bakit malakas ang impluwensyang ito sa ating buhay. Ang banal na awtoridad, ang mga salita, doktrina, at katuruan na ibinibigay ng ating mga espiritual na pinuno ay hindi natin tinitingnan bilang opinyon lamang ng tao. Sa halip, tinatanggap natin ang mga ito bilang direktang pahayag o revelasyon mula sa langit. Pagsunod bilang debosyon, ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayo ay buong pusong sumusunod sa kanilang mga tuntunin, mula sa usapin ng moralidad hanggang sa pananaw sa materyal na yaman. Naniniwala tayo na ang pagsunod sa kanila ay katumbas na rin ng pagsunod sa mismong Diyos. Ang pagtitiwala sa tradisyon, dahil ipinagkatiwala natin sa kanila ang ating espiritual na kaligtasan, ang kanilang interpretasyon sa tama at mali ang nagiging kumpas ng ating moralidad. Ang kanilang tinig ang nagiging tinig ng Diyos sa ating pandinig. Gayunpaman, ang ganitong sistema ay nag-iiwan sa atin sa isang katanungan, paano natin masisiguro na ang itinuturo ng tao ay sadyang mula sa Diyos, at hindi lamang bunga ng kanilang sariling kultura, limitasyon, o interes? Sa madaling salita, hanggang saan dapat magtapos ang pagsunod sa tao at magsimula ang personal na paghahanap sa tunay na kalooban ng maylikha? Ang madilim na bahagi ng kasaysayan, ang pag-abuso sa banal na awtoridad.
Hindi may kakaila na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay punong-puno ng mga dokumentadong pangyayari kung saan ang kapangyarihan ng relihiyon ay ginamit sa maling paraan. Sa kabila ng mga aral ng pag-ibig at katarungan, ang mga lider ng iba't ibang institusyong panrelihiyon ay nasangkot sa mga gawaing taliwas sa kanilang ipinangangaral. Narito ang ilang mga konkretong halimbawa ng ganitong mga pag-abuso. Ang pag-uusig sa mga kababaihan, witch hunts, noong panahon ng Middle Ages at Early Modern Period, libu-libong kababaihan ang pinahirapan at pinatay sa ilalim ng awtoridad ng simbahan. Sa gitna ng panatisismo at kawalan ng loika, sapat na ang munting hinala ng pangkukulam, witchcraft, upang hatulan ang isang tao ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog o pagbitay. Ito ay naging instrumento ng kontrol at pananakot sa lipunan. Ang krisis ng sexual na pag-abuso, hindi lamang sa nakaraan, kundi maging sa kasalukuyang panahon, ang usapin ng sexual abuse na ginagawa ng mga lider ng iba't ibang relihiyon sa kanilang mga miyembro, kabilang na ang mga menor de edad, ay nananatiling isang malalim na sugat. Ang kanilang posisyon bilang kinatawan ng Diyos, ay madalas gamiting panakip o panakot upang patahimikin ang mga biktima. Relihiyon bilang kasangkapan ng kolonyalismo, maraming malalakas na bansa ang gumamit sa pangalan ng Diyos at sa misyon ng pagmimisyonero, upang bigyang katwiran ang pananakop sa mga mahihina at maliliit na bansa. Ang krus ay madalas nakasabay ng espada, ginamit ang doktrina upang pasukuin ang kalooban ng mga katutubo at dambungin ang kanilang likas na yaman sa ilalim ng bandila ng pananampalataya. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang masakit na katotohanan, ang relihiyon, kapag nahulog sa kamay ng mga mapagsamantala, ay maaaring maging pinakamabisang sandata ng pang-aapi. Ipinapaalala nito sa atin na ang bulag na pagsunod sa tao, kahit pa sila ay nakasuot ng banal na abito, ay may dalang panganib kung hindi sasamahan ng mapanuring pag-iisip at tunay na katarungan. Ang layunin ng pagsusuri, kalayaan ng kaisipan at kalidad ng buhay. Sa puntong ito, nais kong bigyang diin ang isang mahalagang paglilinaw. Ang pagninilay na ito ay hindi naglalayong wasakin ang pundasyon ng relihiyon o himukin ang sinuman na itakwil ang kanilang pananampalataya. Hindi ito isang panawagan para sa rebelyon laban sa simbahan, kundi isang paanyaya para sa intelektual at espiritual na paggising. Ang tanging layunin ng usaping ito ay ang bigyan ng laya ang ating kaisipan sa gitna ng mga komplikadong aral ng pananampalataya. Bakit natin ito kailangang gawin? Sapagkat sa huli, ang nakasalalay dito ay ang mismong kalidad ng ating buhay. Narito ang isang malalim na katotohanan na dapat nating pag-isipan. Ang nakawan ng materyal, mas mabuti pang manakawan ka ng mga materyal na kagamitan ng isang pangkaraniwang magnanakaw. Bagaman masakit, ang mga ito ay maaari pang palitan, o mabili muli sa hinaharap. Ang nakawan ng buhay, ngunit, kung ang isang tao ay mahuhulog sa bitag ng maling aral o mapanirang doktrina, hindi lamang gamit ang nawawala sa kanya, kundi ang kanyang mismong buhay. Ang maling pananaw sa Diyos at sa mundo ay maaaring magnakaw ng iyong oras, ng iyong mga pangarap, ng iyong kaligayahan, at ng iyong kakayahang mag-isip ng malaya. Kapag ang relihiyon ay ginamit upang itanim ang takot sa halip na pag-ibig, o pagkaitan ang tao ng masaganang buhay sa ngalan ng maling sakripisyo, ang ninanakaw nito ay ang potensyal ng tao na mamuhay ng ganap. Ang pagbibigay ng laya sa ating kaisipan ay hindi pagtalikod sa Diyos, ito ay pagprotekta sa ating sarili mula sa mga interpretasyon ng tao na maaaring magligaw sa atin sa tunay na layunin ng ating pag-iral. Ang tao bilang tagapamahala at ang biyaya ng malayang pagpapasya. Sa disenyo ng paglikha, ang tao ay hindi ginawa upang maging isang pasibong tagamasid lamang. Sa halip, tayo ay itinalaga ng Diyos bilang mga caretaker at tagapamahala ng buong sansinukob. Ang ugnayang ito ay malinaw na nakaugat sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 28, na itinuturing na kauna-unahang utos ng Diyos sa sangkatauhan. Pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila, magpakarami kayo at punuin ninyo ang mundo. Supalan ninyo ito at pamahalaan ang mga isda sa dagat,
ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat buhay na nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang utos na ito, ang sebdo at rule, ay isang direktang mandato na linangin, pagyamanin, at pangasiwaan ang mundo at ang mga yaman nito. Hindi lamang ito tungkol sa pagpaparami ng lahi, kundi tungkol sa aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng sanlibutan. Kasabay ng malaking responsibilidad na ito, binigyan din ng Diyos ang tao ng isang natatanging regalo, ang kalayaan sa pagpapasya, free will. Narito ang dalawang mahahalagang aspeto ng kaloob na ito. Ang layunin ng katangian, isipin natin ang kalikasan, hindi magagalit ang Diyos sa isang ibon kung gagamitin nito ang kanyang mga pakpak upang lumipad ng mataas, sapagkat siya mismo ang nagdisenyo ng mga pakpak na iyon para sa layuning iyon. Sa madaling salita, ang paggamit ng ibon sa kanyang kakayahan ay pagpaparangal sa lumikha. Ang karangalan ng pagpapasya, sa parehong paraan, hindi magagalit ang Diyos sa atin kung gagamitin natin ang ating kakayahang mag-isip, magpasya, at kumilos para sa ating ikabubuti. Ang ating free will ay ibinigay niya upang gamitin natin sa paghubog ng ating tadhana at sa pamamahala sa mundong ipinagkatiwala niya sa atin. Sa makatuwid, ang paghahangad ng isang maunlad at masaganang buhay ay hindi kasalanan, kundi isang paraan ng paggamit sa mga pakpak na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang tunay na pagsunod ay hindi matatagpuan sa pagiging takot na kumilos, kundi sa matalinong paggamit ng ating kalayaan upang matupad ang ating layunin bilang mga tagapamahala ng kanyang nilikha. Ang aral na hindi naman nila pinamumuhay. Isang malalim na irony ang makita na ang mismong mga lider ng relihiyon na masugid na nagtuturo tungkol sa pagtalikod sa luho ng sanlibutan ay sila rin ang mga taong namumuhay sa rurok ng materyal na karangyan. Sa gitna ng kanilang mga paalala na ang tunay na kayamanan ay wala rito sa lupa, ang kanilang sariling mga buhay ay nagsisilbing bintana sa isang mundo ng labis-labis na yaman. Hindi lihim sa ating kaalaman, mula sa malalaking katedral sa Amerika hanggang sa naglalakihang mga kapilya rito sa Pilipinas, na marami sa mga lider ng mga dambuhalang relihiyon ay mga multi-millionaire. Ang kanilang pamumuhay ay malayo sa imahe ng simpleng lingkod na kanilang ipinangangaral. Esklusibong pamumuhay. Sila at ang kanilang mga pamilya ay naninirahan sa mga mansyong tila palasyo, malayo sa kahirapang dinaranas ng marami sa kanilang mga tagasunod. Simbolo ng luho, madalas silang makitang sakay ng mga pinakabagong modelo ng mag-agarang sasakyan, o kaya naman ay naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo, international travels, sa ilalim ng bihis ng ministeryo, ngunit may kalakip na bakasyon sa mga mamahaling resorts. Materyal na kagustuhan, hindi rin may kakaila ang kanilang pagkahumaling sa mga designer brands, mula sa mga relo na nagkakahalaga ng milyon-milyon, hanggang sa mga mamahaling bag at sapatos na simbolo ng mataas na katayuan sa lipunan. Ang katanungang bumabagabag sa isipan ng marami ay ito, bakit ang aral ng pagsasakripisyo ay para lamang sa mga miyembro, habang ang aral ng pagpapala at kasaganaan ay tila eksklusibo para sa mga nasa itaas. Kung ang paghahangad sa mga bagay ng sanlibutan ay itinuturing na hadlang sa espiritualidad, paano natin uunawain ang yaman ng mga taong nagsisilbing tulay natin sa Diyos? Ang kontradiksyong ito ay nagpapakita na marahil, ang kasaganaan, ay hindi naman talaga masama, ngunit nagiging malaking katanungan ito kapag ang landas patungo rito ay itinuturo bilang isang kasalanan sa iba, habang ito ay tinatamasa ng lihim o hayagan ng mga tagapagturo mismo. Ang paglalakbay tungo sa higit pa. Ang kasagutan sa tanong na ito ay nakasalalay sa lalim ng iyong pagkilala sa sarili at sa lawak ng iyong pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, binubuksan natin ang pinto sa walang hanggang posibilidad, mga pagkakataong tanging ang mga patuloy na naglalakad at lumalaban lamang ang nakakakita. Narito ang ilang mahahalagang kaisipan upang palawakin ang iyong pananaw. Tuklasin ang misyon, ang ating tunay na layunin ay hindi lamang ang mabuhay, kundi ang alamin kung ano pa ang mga biyayang naghihintay sa atin at kung anong mga bagong lugar ang maaari pa nating marating. Ang panganib ng pananatili, mapanganib ang maging komportable sa iisang lugar.
Huwag mong hayaan ang iyong sarili na makulong sa parehong sitwasyon, kaisipan, o kakayahan sa loob ng susunod na 5 taon. Ang buhay ay idinisenyo para sa paglago, hindi para sa pagtigil. Patuloy na paghahanap, huwag kailanman sesuko sa pagtuklas ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng kagalakan at tagumpay. Ang mundo ay isang malawak na karagatan ng mga karanasan, sayang ang buhay kung mananatili ka lamang sa pampang. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa desisyong hindi na manatili sa kung nasaan ka ngayon. Ang banal na pamamahinga, isang pagtitiwala sa tao. Narito ang isang malalim na kaisipan na nais kong pagnilayan mo. Bakit nga ba nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw? Marahil ay sumagi sa iyong isip kung napagod ba siya matapos ang 6 na araw ng paglikha sa sansinukob. Ngunit tiyak na sasang-ayon ka na ang isang makapangyarihang Diyos ay hindi kailanman nakararanas ng kapaguran. Ang kanyang lakas ay walang hanggan at ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Kung gayon, ano ang tunay na kahulugan ng kanyang pagpapahinga? Ang pagpasa ng sulong ng paglikha ang tunay na dahilan ay matatagpuan sa ika-6 na araw. Matapos likhain ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis, siya ay nagpahinga. Hindi dahil tapos na ang paggawa, kundi dahil nariyan ka na. Pagtitiwala, huminto ang Diyos sa pisikal na paglikha dahil ipinagkatiwala niya sa tao ang tungkuling ipagpatuloy ang pag-unlad ng mundong ito. Kolaboratoryo, tayo ang naging katuwang niya. Ang sining ng paglikha ay hindi natapos sa Eden, ito ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng ating mga kamay, talino, at pangarap. Banal na delegasyon, ang pagpapahinga ng Diyos ay isang deklarasyon na ang tao ay may sapat na kakayahan upang pangalagaan, linangin, at dagdagan ang kagandahang sinimulan niya. Ang pagpapahinga ng Diyos ay hindi senyales ng pagtatapos, kundi isang hudyat para sa simula ng ating sariling paglikha. Ang tao, ang korona at sentro ng paglikha. Kasunod ng pagmumuni-muni sa pahinga ng Diyos, narito ang isa pang mahalagang tanong, bakit ang tao ang huling nilikha sa lahat? Sa unang tingin, tila tayo ay huli sa listahan, ngunit ang kasagutan dito ay magpapabago sa iyong pagtingin sa sarili, ang mundo ay ginawa para sa iyo, at hindi ikaw ang ginawa para lamang sa mundo. Narito ang 3 malalim na dahilan kung bakit ikaw ang naging grand finale ng paglikha. Una, ang banal na paghahanda. Kaya huling nilikha ng Diyos ang tao ay dahil nais niyang matiyak na ang lahat ay kumpleto at perpekto na bago ka pa man niya ilagay dito. Parang isang magulang na naghahanda ng silid para sa darating na sanggol, sinisigurado munang may hangin na malalanghap, pagkain na makakain, at kagandahang pagmamasdan. Hindi ka niya nilikha sa gitna ng kaguluhan, nilikha ka niya sa gitna ng kasaganaan. Ikalawa, ang daigdig bilang iyong tahanan. Ang tanging layunin ng Diyos sa pagbuo ng daigdig ay upang magkaroon ng isang tahanan kung saan ang tao ay maaaring mabuhay ng may dignidad at kagalakan. Ibig sabihin, ang liwanag ay para sa iyong paningin. Ang mga halaman at hayop ay para sa iyong sustento at katuwang. Ang buong kalikasan ay nagsisilbing entablado ng iyong tagumpay. Ikatlo, ang pagkilala sa iyong halaga. Ang pagkakasunod-sunod ng paglikha ay nagpapatunay na ikaw ang prioridad. Ang lahat ng naunang nilikha, mula sa mga bituin hanggang sa mga karagatan, ay nagsisilbing suporta lamang sa iyong buhay. Ikaw ang masterpiece na nagbibigay kahulugan sa lahat ng material na bagay sa mundo. Hindi ka isinilang para lamang maglingkod sa mundo, ang mundo ang inihanda upang maglingkod sa iyong pag-unlad at kaligayahan. Ang hamon ng kaisipang ito. Kung ang lahat ng nasa mundo ay nilikha para sa iyo, ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa kaloob na ito? Ang pag-alam na ang mundo ay para sa iyo ay hindi lamang pribilehiyo, kundi isang malaking pananagutan na gamitin ito ng may layunin. Dahil ang lahat ng ito ay inihanda para sa iyo, mahalagang makita mo ang koneksyon ng iyong personal na calling o karera sa malawak na disenyo ng paglikha. Narito ang pagpapatuloy ng ating pagninilay, mula sa paglikha tungo sa iyong propesyon, ang iyong kontribusyon sa mundo.
Kung ang mundo ay isang kaloob na kumpleto na bago ka pa man dumating, ang iyong trabaho o karera ay hindi lamang paraan upang kumita ng pera, ito ay ang iyong paraan ng pag-aalaga sa kaloob na iyon. Una, ang iyong career bilang co-creation. Tandaan mo ang naunang punto, nagpahinga ang Diyos dahil ipinagkatiwala niya sa iyo ang pagpapatuloy ng paglikha. Kung ikaw ay isang guro, ikaw ay lumilikha ng karunungan sa isipan ng iba. Kung ikaw ay nasa negosyo, lumilikha ka ng solusyon sa mga pangangailangan ng tao. Kung ikaw ay isang artist o writer, ipinagpapatuloy mo ang pagpapaganda sa mundo na sinimulan ng Diyos. Ang iyong trabaho ay ang iyong ikapitong araw na obligasyon. Ikalawa, ang mundo ay iyong kasangkapan, resource. Sapagkat ang mundo ay para sa iyo, ang lahat ng materyales na kailangan mo para magtagumpay ay narito na. Ang mga talento mo, ang mga taong nakapaligid sa iyo, at ang mga teknolohiya ay mga sangkap na ibinigay sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala kung may sapat ka bang kakayahan, dahil inilagay ka sa isang mundong kumpleto na sa lahat ng kailangan mo upang lumago. Ikatlo, ang layunin, serbisyo, hindi lamang pag-iral. Dahil ang tao ang sentro ng paglikha, ang pinakamataas na uri ng karera ay yaong nakatutulong sa kapwa-tao. Kung ang lahat ng nasa mundo ay para sa tao, ang pinakamagandang gawin mo sa iyong buhay ay ang maging biyaya rin para sa ibang tao. Ang iyong next step, ngayong alam mo na, una, ang mundo ay inihanda para sa iyo, provision. Ikalawa, ikaw ay nilikha upang magpatuloy ng kanyang gawa, purpose. Ikatlo, hindi ka dapat manatili sa kung nasaan ka lang, progress. Una, ano ang iyong raw material? Sabi natin, ang mundo ay inihanda para sa iyo at ito ay kumpleto na. Sa iyong kasalukuyang trabaho o sitwasyon, ano ang mga raw materials o biyayang nasa paligid mo na? Ito ba ay ang iyong talino sa pagkukwenta? Ang iyong kakayahan na makinig sa problema ng iba? O ang iyong disiplina sa paggawa ng mga bagay ng tama? Tandaan, ang mga ito ay hindi tsamba, ang mga ito ay provisions na inilaan para sa iyong tagumpay. Ikalawa, paano ka nagpapatuloy ng paglikha, co-creation? Isipin mo ang iyong ginagawa ngayon, maliit man o malaki sa tingin ng iba. Paano nito ginagawang mas maayos ang mundo? Kung ikaw ay nag-aayos ng dokumento, ikaw ay nagpapanatili ng kaayusan, order, sa gitna ng kaguluhan. Kung ikaw ay nagluluto o nagsisilbi, ikaw ay nagbibigay ng buhay at kagalakan sa iba. Kapag nakita mo na ang iyong trabaho ay extension ng paglikha ng Diyos, hindi na ito basta pagpapakapagod, kundi isang banal na tungkulin. Ikaatlo, nasaan ang iyong next level? Sabi mo sa simula, huwag kang papayag na mananatili ka sa parehong kalagayan sa loob ng 5 taon. Ano ang isang bagay na maaari mong simulan ngayong buwan upang hindi ka maging stagnant? Ito ba ay pag-aaral ng bagong skill? O pagbabago ng iyong mindset tungkol sa iyong halaga? Sa puntong ito, naway mapagtanto mo na ang katagang-ang mundo ay para sa iyo, ay hindi isang paanyaya upang maging mapagmataas o entitled. Sa halip, ito ay isang paalala na ang lahat ng pagkakataong ibinibigay sa iyo ay isang simula pa lamang ng isang mas mataas na tungkulin, ang gamitin ang iyong potensyal upang maging kapaki-pakinabang na bahagi ng sangkatauhan. Ang WPCC ay isang church ministry na ang layon ay upang ang mga tao ay matuto sa mga aral na hindi lamang panglangit, kundi ito ay panglupa. Sapagkat ang langit, bagaman, perpekto, ay hindi pa totoo sa ngayon. Ang totoo ay yung kasalukuyan nating buhay. Nilagay tayo ng Diyos dito sa mundo sapagkat gusto niya na maranasan natin ang masaganang buhay dito sa lupa. Kung ikaw ay nagkaroon ng pagpapala mula sa ibinahagi namin sa iyo, hinihingi ko na i-click mo ang like button, at ang subscribe button. Sapagkat maraming turo ang WPCC na hindi mo maririnig sa ibang church ministry. Kung gusto mong marami pang tao ang makapakinig ng mga ganitong uri ng pagtuturo, gawin mong misyon ang i-share ang channel na ito. Sapagkat ang mga mabubuting bagay ay dapat nating ipinamamahagi sa iba. Salamat kapatid sa iyong pakikinig.
Sa muli, God bless you.